Ako si Maria at ito ang aking kwento. Ana Sofia POV. Tumigil ka na sa trabaho mo. Bigla niyang sabi sa akin na ikinagulat ko. Po? I said stop working. Sabi niya ulit sa akin, kaya tama talagang narinig ko na sinabi niya. Ayaw ko. Gusto ko magtrabaho. Pumayag ka naman noon kaya bakit ayaw mo na ngayon? Ano po bang dahilan kaya mo ako pinapatigil? Tanong ko sa kanya. Dahil ayaw ko lang. Sagot niya sa akin. Ninong, hindi naman pwedeng dahil sa ayaw mo lang. Dahil lang sa ayaw mo, kaya dapat susundin kita? Ang unfair mo naman, sabi ko sa kanya at sa sofa ako humiga. Bakit ka nandyan? Tanong niya sa akin. Hindi ako tatabi sa'yo, sabi ko sa kanya. Kung ayaw mo, edi wag. Sabi niya at humiga na siya sa may kama niya. Masama ang loob ko sa kanya. Hindi ko lang alam kung bakit ba nagbabago na siya. Hindi naman siya ganito pero habang tumatagal ay nagiging diktador na siya. Gusto niya akong diktahan sa mga kailangan kong gawin. Parang ayaw niya na akong gawin ko ang mga gusto ko. Pumikit na ako para matulog dahil masama talaga ang loob ko sa ninong ko. Naasawa ko na may lahing maharlika dahil parang hari. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Nagulat pa ako kung bakit ba ako nakahiga sa kama niya. Magkatabi na kaming dalawa. Naglakad kaya ako? Pero bahala na siya. Mabilis akong pumasok sa banyo para maligo. Mabilisan lang ang bawat kilos ko dahil ayaw ko na magising siya sa ingay ko. Wala kasi akong balak na magpaalam sa kanya na papasok ako sa trabaho. Hanggang ngayon kasi ay masama pa rin ang loob ko sa kanya. Good morning po ma'am, bati sa akin ang katulong namin. Good morning po, sabi ko sa kanila at pumasok na ako sa dining area. Humingi ako sa kanila ng baunan. Dahil magbabaon na lang ako ng pagkain ko sa school na lang ako kakain. Ako na po ma'am, sabi sa akin ng katulong. Ako na po, kaya ko na po to, sabi ko sa kanila. After ko makakuha ng baon ko ay nagpaalam na ako na aalis na ako. Bala ko na lang mag-jeep papunta sa school. Naglakad na lang ako palabas ng subdivision nila. Hanggang sa nag-aabang na ako ng masasakyan. Maaga pa kaya medyo madalang pang mga dumadaan na jeep. Mabuti na lang at hindi naman ako natagalan sa paghihintay. Nakasakay agad ako papunta sa school. Nilakad ko na lang papunta sa may gate ng school. Dahil sa maaga pa ay wala pa ang mga students ko. Dahil maaga pa naman ay inayos ko na lang ang mga kailangan ko. Kumain na rin na muna ako ng breakfast ko. Medyo nakakainip din kapag ganito na sobrang aga pa kaya naman lumabas na muna ako sa classroom para maglakad-lakad na muna dito sa labas. Good morning sir. Nakangiting bati ko sa principal namin. Good morning, ang aga mo naman yata ngayon. Nakangiti rin siya sa akin. Maaga po kasi ako nagising, kaysa po tumambay sa bahay ay pumasok na lang po ako. Sagot ko sa kanya. Basta maayos ang tulog mo't hindi ka puyat ay kahit maaga ka laging pumasok. Pero kung ikaw ay puyat ay mas okay na kahit medyo late ka. Wala namang problema kung paminsan-minsan ay malate ka. Sabi niya sa akin kahit naman para sa akin na hindi yun okay. Salamat po. Nagulat kami at napalingon sa may gate dahil may maingay na motor ang dumaan. Mabilis din itong magpatakbo. Parang kasing tunog niyang motor ni Ninong pero alam ko naman na hindi pa yun gising nang ganitong oras. Nagpaalam na ako sa principal namin na babalik na ako sa may classroom ko dahil malapit nang dumating ang mga students ko. At hindi nga ako nagkamali dahil may nakasabay na ako ngayon. Nasaya ako nakipagkwentuhan sa kanila habang hinintay namin ang iba ko pang students. Pero natigil ang masaya naming kwentuhan dahil magfa-flag ceremony na. Kaya naman lumabas na kaming lahat. Maayos naman na natapos ang flag ceremony. Bumalik kami sa classroom at bago ako magsimulang magturo ay sinilip ko na muna ang phone ko at nagulat ako dahil ang daming missed calls sa akin ni Ninong. Kinakabahan man ay mas pinili ko na hindi na lang pansinin ang mga tawag niya. Silent mode na ngayon ang phone ko. Nagsimula na ako magturo at pinakita ko sa mga bata na masaya ako. Pero ang totoo ay iniisip ko talaga si Ninong ngayon. Hanggang sa pumasok ako sa loob ng faculty room at yung table ko dito ay may bulaklak na naman tulad ng dati. Ngayon lang ulit ako nakatanggap ng bulaklak. Gusto mo ba nitong bulaklak? Tanong ko sa isang co-teacher ko. Ayaw mo ba nito? Gusto ko pero kasi hindi ko rin kasi maiuwi sa bahay. Sagot ko sa kanya. Ganun ba?
Okay, akin na lang, sabi niya at nakangiti siya. Magandang bulaklak pero ayaw ko namang iuwi sa bahay. Ayaw ko na makita ni Ninong at baka lalong maging mahigpit siya sa akin. Ayaw ko ng ganun, lalo na kagabi pinapalis na niya ako sa trabaho ko. Mahal na mahal kong trabaho kong ito at itong gusto kong buhay. Pinili ko na ibigay sa alam ko na single na teacher. Ayaw ko rin naman sa may asawa na dahil baka mamaya maging dahilan pa ako ng away nila. Mas okay na yung wala talagang karelasyon. Natapos ang buong araw ko ng maayos. After ko maglinis dito sa classroom ay lumabas na ako. Kaunti na lang ang mga teachers na nandito dahil nakauwi na rin ang iba sa kanila. Ana, sabay ka na sa akin, sabi sa akin ng principal namin. Naku, magji-jeep na lang po ako, sabi ko sa kanya. Sumabay ka na lang sa akin, ihahatid na lang kita, sabi niya sa akin at may motor siya. Hindi na po. Nagulat ako dahil ang lakas ng busina at nang lumingon ako ay sininong pala ito dahil sasakyan niya ito. Sir, sinundo na pala po ako ni ninong ko, sabi ko sa kanya. Sa kanya ka ba nakatira ngayon? Tanong niya sa akin. Sa kanya, siya na kasing kumukup sa akin. Kaya sa kanya na ako nakatira ngayon. Sige po, mauna na ako. Paalam ko sa kanya dahil ayaw ko talaga na maghintay si Ninong. Kahit pa hindi ko nakikita ang mukha niya, alam ko na galit na naman siya. Kaya naman nagulat ako sa pagpasok ko sa kotse niya dahil bigla na lang niya akong hinalikan sa lobby. Ninong, stop! Ano po bang ginagawa niyo? Tanong ko sa kanya dahil hinalikan na naman niya ako. Tapos kakaiba pang halik niya para siyang may galit sa paraan ng halik niya. Tumigil siya at walang pasabi na pinatakbo ng sasakyan niya. Ako naman tong nagulat dahil hindi pa ako nakapagsuot ng seatbelt ko. Kaya mabilis ko tong inayos at napakapit ako sa braso niya. Dahil feeling ko gusto niyang paliparin ang kotse niya. Nang mapansin niyang kamay ko ay bigla na lang bumagal ang takbo ng kotse niya. Nakahinga naman ako ng maayos dahil sobrang kinakabahan talaga ako. Feeling ko kasi gusto niya nang mamatay na kami. Hindi man lang siya takot na mabangga. Hindi ka na papasok bukas. Sabi niya sa akin at kahit kalmado siya alam ko na galit siya. Ano po ba talagang problema? Bakit po ba ayaw mo kong gawin ng bagay na nagpapasaya sa akin? Tanong ko sa kanya. Dahil gusto ko talagang malaman ang dahilan niya. Dahil ayaw ko na nakikita na. Na ano po? Na sinusubukan kong maging masaya? Ano bang gusto mo? Malungkot na lang ako? Na magpakain na lang ako sa lungkot? Sana maintindihan mo na masaya ako kapag nasa school ako. Na ang mga students ko nagpapasaya sa akin. May sama ng loob na sabi ko sa kanya. Mabilis kong pinunasan ng luha na pumatak mula sa mga mata ko. Sobrang nasaktan ako na para bang kinokontrol talaga niya ako. Na para bang ayaw niya na ako magkaroon ng ibang buhay. Gusto niya lang na isundin ko siya. Oo, alam ko na asawa niya ako sa papel. Pero parang sobra na to. Okay, fine. Papasok ka pa rin pero ayaw ko na nakikitang nakikipag-usap ka sa ibang lalaki. Lalo na sa principal na yon. Bakit? Dahil asawa mo ko. Ayaw ko na may ibang lalaking umaaligid sa'yo. Hintayin mong matapos ang 3 taon. After 3 years ay gawin mo na ang gusto mo. Sabi niya sa akin pero nakakunot pa rin ang noo niya. Dahil sa narinig ko ay muli na naman akong sinasakal ng katotohanan na asawa ko nga pala siya. Hindi na lang ako nagsalita at nanahimik na lang ako. Balita ko may nagbigay sa'yo ng bulaklak. Biglang na lang siyang nagsalita. Binigay ko na sa co-teacher ko, sagot ko sa kanya. Hindi ko alam kung saan niya ba nalaman ang tungkol doon. Why? Dahil ayaw ko nang tanggapin lalo na sabi mo may asawa na ako. Ayaw ko naman na ikaw ang magtapon kaya binigay ko na lang sa iba para mapakinabangan pa. Sabi ko sa kanya. Hindi na siya nagsalita. Pareho kaming dalawa na tahimik. Nakakabingin nga sa totoo lang, kaya naman kinuha ko na lang earpods ko at nakinig na lang ako ng music. Hanggang sa bumibigat na ang talukap ng mga mata ko. Medyo malayo pa naman kami sa bahay kaya iidlip na lang muna ako. Napabalikwas ako ng bangon dahil nandito na ako sa room namin. Nang tumingin ako sa table ni Ninong ay mukhang nagtatrabaho na naman siya. Binuhat siguro niya ako. Bumangon na ako para magbihis ng damit ko. Hindi naman ako nagtagal sa loob ng banyo. Paglabas ko ay nakatayo na siya at mukhang tapos na sa ginagawa niya. Kakain na raw tayo ng dinner, sabi niya sa akin. Okay, sabi ko. Nauna siyang lumabas at sumunod na lang ako sa kanya. Nang makarating kami sa dining room ay hinihintay na kami ni Tin. Mommy, Daddy, eat na po tayo, nakangiti na sabi niya. Alin ang gusto mo? Nakangiti na tanong ko sa kanya, tinuro naman niyang mga gusto niya. Kaya naman nilagyan ko ang plato niya ng pagkain. Ikaw, alin ang gusto mo? Tanong sa akin ni Ninong. Hindi ako sumagot sa tanong niya sa akin. After kong lagyan ng pagkain si Tin ay kumuha na rin ako ng para sa akin.
Kumain kami at nang tahimik lang naming tatlo. Sabay kaming natapos ni Tin kaya naman sabay na rin kaming dalawa na umakyat sa room niya. "Mommy, nag-away po ba kayo ni Daddy?" Tanong niya sa akin. "Hindi po," sagot ko sa kanya. "Kasi po ang tahimik mo po, mukha pong galit ka," sabi niya sa akin. "Sorry baby, pagod lang ako," sagot ko sa kanya. "It's okay po, Mommy. Sorry po kung makulit po ako," sabi niya sa akin. "Hindi mo kailangan mag-sorry. Wala naman pong masama sa nagtatanong." Sabi ko sa kanya dahil ayaw ko nang isipin niya na hindi dapat siya nagtatanong. Bata pa siya kaya marami pa siyang dapat na malaman tungkol sa buhay. Humiga ako sa tabi niya. Nagbasa ulit ako ng story hanggang sa nakatulog na siya. Wala na akong lakas na bumalik sa room namin ni Ninong kaya humiga na lang ako sa tabi ni Tin. Nakahiga na siya ngayon sa braso ko habang ako'y bumibigat ng talukap ng mga mata ko. Kaya naman pumikit na lang ako at hinayaan ang sarili ko na matulog. Nagising ako na may kamay na nakayakap sa akin. Nangimulat kong mga mata ko ay sininong pala to. Nasa gitna namin si Tin at abot hanggang sa akin ang kamay niya. Tulog na tulog silang dalawa. Ako naman ay bumangon na dahil may pasok pa ako sa trabaho ko. Lumabas na ako sa silid ni Tin at pumasok sa silid namin ni Ninong. Naligo na ako kahit pa maaga pa. Hindi naman ako sobrang tagal maligo pero paglabas ko ay nakaupo na siya sa kama namin. "Ihahatid kita," sabi niya sa akin. "Wag na po. Kung gusto mo na hayaan kitang pumasok sa trabaho mo, ay hayaan mo nang ihatid kita." Halatang naiinis siya kaya napabuntong hininga na lang ako. Pumasok na siya sa loob ng banyo. Ako naman ay inayos na ang bag ko. Dahil alam ko na magbibihis siya ay lumabas na ako. Ang bilis naman kasi niyang matapos na maligo. Ayaw ko namang panoorin siya habang nagbibihis. Tapos na rin naman ako kaya wala nang dahilan para manatili ako dito. "Good morning, ma'am. Inayos na po namin ang baon mo." Nakangiti na sabi ng katulong. "Thank you po," nakangiti na sabi ko sa kanila. May orange juice din sila na ginawa para sa akin. Na-touch naman ako sa ginawa nila. Kapag hindi ako busy, makikipag-bonding ako sa kanila. Umupo na lang ako sa dining room para kumain pero naghintay ako ng konti dahil gusto ko na may kasabay si Ninong. Tama nga ako dahil bumaba siya at kumain na kaming dalawa. Tahimik lang kaming dalawa hanggang sa umalis na kami. Gusto ko sana nasa likuran ako uupo pero nakalakaya naman sa tabi niya na ako umupo. Nakakabingi ang katahimikan. Pero wala wala rin naman kasi kaming pag-uusapang dalawa. Hanggang sa nakarating na lang kami sa tapat ng gate ay tahimik pa rin siya. Ayaw ko naman na magmukhang ungrateful dahil kahit na alam ko na hindi kami okay na dalawa ay hinatid pa rin niya ako. "Thank you sa paghatid, Ninong," sabi ko sa kanya. Hindi siya nagsasalita at nakatingin lang siya sa akin. Ako naman ay inayos ng bag ko dahil bala ko nang bumaba. Bababa na po ako. Nagulat naman ako dahil hinalikan niya naman ang labi ko. Napapikit naman ako sa ginawa niya hanggang sa wala sa sarili na ginaya ko ang galaw ng labi niya. Naghalikan kaming dalawa pero nang matauhan ako ay mabilis ko siyang itinulak. Nasa labas kami ng school at baka may makakita sa aming dalawa kahit pa na alam ko na tinted itong kotse niya. Mahirap na, baka mas mainam na ito na tumigil kami. "Susunduin kita mamaya, love," sabi niya sa akin at tinalikan niya ako ulit sa labi. "Sige, pasok na ako. Ingat ka sa pagmamaneho," sabi ko sa kanya bago ko bumaba sa kotse niya. Hindi ko alam pero bigla na lang ako napangiti. Naalala ko kasi na ngayon na lang ulit niya ako tinawag na love. Naalala ko na naman tuloy ang sinabi sa akin ni Yaya na bigyan ko siya ng pagkakataon na maging asawa ko. Siguro'y tama nga talaga si Yaya. Subukan ko nang kilalanin ang ninong ko. Baka sakaling mag-last ang marriage naming ito. Masaya ako nagturo sa mga students ko. Parang ang bagal ng oras Sa totoo lang ay naiinip na ako. Gusto ko nang mag-uwian ng dahil alam ko na susunduin ako ng asawa ko. 1 oras pa bago mag-uwian. "Ninong, susunduin kita, love. Baka mamaya umalis ka na kaagad. Sa labas tayo kakain." "Mi, paano si Tin? Hindi ba natin siya isasama? Pwede ba natin siyang isama?" Ilang reply na ako pero hindi naman siya nag-reply sa akin. Kaya naman tinapos ko na lang ang trabaho ko. Panay tingin pa ako sa phone ko pero wala talaga. Hanggang sa natapos ng trabaho ko at pauwi na ako'y wala talaga siyang reply. Ayaw ko naman kasi na mag-isa lang si Tin. Naranasan ko kasi yon, naranasan ko na si Yaya lang ang kasama ko lagi. Kaya masasabi ko na malungkot talaga. Malungkot ang mag-isa. Napahinga na lang ako ng malalim bago ako lumapit sa kotse niya.
Nandito na nga siya, tinihintay na lang niya ako. Pagpasok ko sa loob ng kotse niya, hinalikan niya ako sa labi. Sasawayin ko na sana pero naalala ko na naman si Yaya kaya hinayaan ko na lang siya. Gusto ko rin naman sana na ganito siya. Mukha naman kasi siyang good mood. How is your day? Kanina ka pa? Tanong ko sa kanya kaysa sagutin ang tanong niya. Kararating ko lang, sagot niya. Hindi pa talaga natin isasama si Tin? Wala kasi siyang kasama sa bahay. Sabi ko sa kanya pero nakangiti lang siya sa akin. Nakakainis ka? Hi mommy, I'm here. Napalingon agad ako sa backseat nang marinig ko ang boses ni Tin. Akala ko talaga iniwan na itong daddy mo, sabi ko. Grabe ka naman love, para naman sinasabi mo na. Hindi ka kayo nagre-reply sa akin, sabi ko sa kanya. Nagde-drive kasi ako. Sagot niya sa akin pero inirapan ko lang siya. Nagagalit ka na naman. Sinama ko na nga si Tin sabi niya sa akin. Minsan talaga iniisip ko na lang na kulang siya sa pansin. Lalo na ngayon na paiba-iba ang mood niya. Kaninang umaga serious tapos ngayon naman tumatawa na naman siya. Tapos parang bata lang kung kumilos. Daddy, bati na kayo ni mommy? Kagabi po kasi hindi man lang kayo nag-usap na dalawa. Biglang sabi ng bata kaya nagkatinginan na lang kaming dalawa. Baby, nag-a-adjust pa kasi kami ng mommy mo. Alam mo naman, ngayon lang kami nagkasama sa isang bahay, kaya naninibago pa kami, sabi niya sa bata. Okay po, I understand po daddy, pero wag mong awayin si mommy ha, kasi akong kakampi niya, sabi ni Tin kaya napangiti ako. Pero sino naman ang kakampi ko? Parang bata na tanong ni Ninong. Wala po, kaya magpakabait ka po, sabi ni Tin kaya tumawa na lang kami. Nakakatuwa talagang batang ito. Sa akin pa raw siya kampi. Halatang inaasar niya ang daddy niya. Okay, gagawa na lang kami ng mommy mo ng baby para naman may kakampi na rin ako. Sabi niya kaya nagulat ako. Anong sinasabi niya? Baby? Tanong ko sa sarili ko habang umiinit ang buo kong muka sa narinig ko mula sa kanya. Itatanong ko nga po kung kailan ba ako magkakaroon ng kapatid. Kasi po gusto ko na rin po talaga na magkaroon ng baby sister or baby brother. Halos lahat kasi ng classmate ko may mga kapatid na po sila. Ask your mom. Ask her kung gusto ba niya ang baby. Sabi pa ni Ninong. Ako naman tong kinakabahan dahil alam ko na tatanungin din talaga ako ni Tin. Mommy, ready ka na po ba na magkaroon ng baby? Tanong niya sa akin kaya tumingin ako kay Ninong. Hindi ko alam ang isasagot ko sa kanya. Ano bang isasagot ko? Talaga naman pasaway talaga ang gorang na to. Pinapahirapan niya talaga ang buhay ko. Love, bakit hindi mo sinasagot ang tanong ng anak natin? Ayaw mo po ba, mommy? Ayaw mo po bang magkaroon ng anak? Tanong sa akin ni Tin, na bigla na lang naging malungkot ang mga mata niya. Baby, hindi pa sa ayaw ko. Hindi pa sa ngayon. Hindi pa namin napag-uusapan ng daddy mong tungkol sa bagay na yan. Sagot ko sa kanya. Pero gusto mo po ba na magkaroon ng anak? Of course po. Gusto ko po. Sagot niya sa akin. Wait ko na lang pong kapatid ko, sabi niya kaya ako nitong tumingin sa Ninong ko at inirapan ko siya. Pero tumawa lang siya. Huwag kang mag-alala baby dahil soon magkakaroon ka na ng kapatid. Sabi pa niya sa bata na talagang gusto niyang umasa to sa mga gusto niya. Pero paano kung gusto nga niya na magkaroon ng anak? Kaya ko kayang ibigay yon sa kanya? Ayaw ko naman kasing makipagsiping sa hindi ko mahal. Ngayon pa na panayhalik siya sa akin na hindi rin naman malinaw kung ano ba talagang intensyon niya. Hay nako, ayaw ko na lang munang isipin ang tungkol sa bagay na to. Hindi ko rin naman kasi alam kung ano ba talaga. Bahala na talaga kaya hinayaan ko na lang silang dalawa na mag-usap. Ako naman ay nakatingin lang sa may labas ng bintana. We're here, sabi ni Ninong at sa isang restaurant kami pumunta. Naunang bumaba si Ninong. Bababa na sana ako pero siya ang nagbukas ng pintuan. Kaya napangiti na lang ako. Baka ma-inlove ka na sa akin. Nakangising sabi niya. Hindi ko na lang siya pinansin. Hinayaan ko na lang na pagbuksan din niya ng pintuan ng anak niya. Kinarga niya ito habang ang kamay ko naman ay hawak niya. Kaya ako itong nakatingin sa kamay niya na hawak ang kamay ko. Sinalubong kami ng isang staff at tinuro sa amin ang magiging table namin. Umupo na kami at katabi ko siya habang nasa kabilang side ko naman si Tien. Binigay na sa amin ang menu kaya naman pumili na kami. Habang pumipili kami ni Tin ay ang likot ng kamay ni Ninong. Nasa bewang ko na to at pinipisil-pisil niya ang bewang ko. May order ka na ba? Tanong ko sa kanya. Kayo nang pumili para sa akin. Sagot niya sa akin. Mas maganda pa rin na ikaw ang mas gusto ko na ang misis kong pipili ng kakainin ko. Sabi niya sa akin.
Love, pumili ka na lang, okay? Para naman hindi masayang kapag ayaw mo sa food. Masarap ang lahat ng food nila dito. Kaya wala akong di kakainin. Kaya ikaw nang pumili ng para sa akin. Mukhang regular customer na siya dito. Kaya pumili na lang ako ng para sa kanya. After naming pumili, sinabi na namin ang order namin at nagpaalam sa amin si Tin. Napupunta siya sa banyo. Gusto ko na sana siyang samahan pero kaya na raw niya kaya naman hindi na lang ako nagpumilit pa. Hinayaan ko na lang siya. Love, pag-usapan na natin ang tungkol sa baby. Pabulong na sabi sa akin ni Ninong kaya nagulat ako. Akmang lalayo ako sa kanya. Pero bigla niya na lang akong hinila para mas malapit ako sa kanya. Ako naman tong kinakabahan sa mga ginagawa niya. Anong baby? Wala naman sa usapan natin ang baby ah. Sabi ko sa kanya. Ayaw mo ba akong bigyan ng baby? Gwapo naman ako, maganda naman ang jeans ko. Mayaman din ako kaya kaya kitang buhayin. Kayo nang magiging anak natin. May kulang pa ba sa akin para hindi mo ako bigyan ng anak? Sabi niya sa akin kaya lalo akong nagulat. Ninong, he kissed my lips kaya hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Itong lalaking ito talaga, bigla-bigla na lang nanghahalik. Kiss me back, love. Nakakahiya sa iba. Muli na naman niya akong hinalikan. Ako naman tong may traidor na labi dahil tumugon naman agad. Kahit pa hindi ako marunong humalik ay sinubukan ko. Hanggang sa may narinig kami na nagsalita. Excuse me po, may bata po. Sabi nito kaya naman tumigil kami ni Ninong dahil nakabalik na pala si Tin. Mamaya na lang yan sa bahay, Daddy. Kinakain mo ng lips ni Mommy eh. Sabi ni Tin kaya bigla na lang akong nahiya. Paano ba naman kasi itong si Ninong? Ako naman din ang isang marupok na nagpatangay din sa halik niya. Sorry baby, nakangiting sabi ni Ninong sa anak niya. Naramdaman ko ang paghalik niya sa sentido ko kaya ngumiti lang ako sa kanya. Nang dumating ng pagkain namin ay kumain na kaming tatlo. Nag-share kami at masayang naging dinner namin. Busog na busog ako dahil tama nga si Ninong, masarap talagang mga pagkain nila dito. Uwi na tayo, sabi ni Ninong sa amin. Hindi pa tayo nagbabayad, sabi ko sa kanya. Okay lang yan, sa kaibigan ko naman to eh. Kahit na ang business ay business, kailangan mo magbayad, sabi ko sa kanya. Okay, magbabayad ako, sabi niya sa akin at lumapit siya sa may cashier. Kaming dalawa naman ni Tina ay lumabas na para sa sakyan na lang siya hintayin. After ilang minuto, ay lumabas na rin siya kaya naman bumiyahe na kami pa uwi sa bahay. Si Tina naman ay pumasok na sa room niya. Habang kaming dalawa ni Ninong ay pumasok na rin sa room namin. Umupo na muna ako sa kama namin dahil bala ko pang makipagkwentuhan kay Yaya. Nagpapahinga na rin ako kasi bala kong maligo. After ng halos kalahating oras naming pag-uusap ni Yaya, ay nagpaalam na kami sa isa't isa. Si Ninong naman ay kakalabas lang sa banyo. Kaya naman ako nang pumalit sa kanya. Naligo ako para naman masarap ang tulog ko. Mabuti na lang at tapos ng monthly period ko. Makakatulog na ako ng maayos ngayong gabi. Paglabas ko sa banyo ay nag-apply agad ako ng lotion sa katawan ko. Habang si Ninong nakatingin sa akin kaya bigla akong nailang. Kakaiba kasing tingin niya sa akin ngayon. Love, narinig ko na tawag niya sa akin kaya lumingon ako sa kanya. Bakit Ninong? Hindi siya sumasagot pero naglalakad siya palapit sa akin. Ako naman tong umaatras ay hindi ko rin malamang dahilan. Bakit ka umaatras? Tanong niya sa akin. Kasi lumalapit ka sa akin. Natatakot ka ba sa akin? Dapat ba akong matakot sa'yo? May gagawin ka ba sa akin? Paano kung sabihin ko na, oo, may balak akong gawin? Ano man ang binabalak mo? Kinakabahan na tanong ko sa kanya. Gusto kitang maging akin, Ana. Sagot niya sa akin.